Ngayon ay meron tayong pupuntahan na isa sa pinakamagandang pasyalan sa panahon ng tag-init dito sa bayan ng Liliw or Mayhay, Laguna. Dahil dito natin matatagpuan hindi lang isa kundi dalawang falls sa iisang lugar at ang tubig dito parang binuhusan ng sakatutak na yelo sa sobrang lamig. Pwede ka rin mag-underwater diving habang kinukunan ng video ang inyong pagsisid at siguradong maganda ito kapag inyong pinost na sa social media. At huwag niyo pong kalilimutan na meron po dito trekking na medyo malayo-layo po yung lalakarin nyo kaya siguraduhin niyo pong nakapag-stretching kayo at ready na po ang inyong mga kasukasuan para sigurado pong hindi kayo magsisisi pagdating nyo na po sa may bandang falls para ma-enjoy nyo ang buong araw nyo. Yan mga tropa, nandito na kami sa Barangay Pansol, Pila, Laguna. Alright. Nung nakaraan dumating kami pala dito, pupunta na kami ng Mayhay Falls noon. Natutuwa lang ako dumaan dito kasi parang ano siya, Bicol. Palayan, mga puno, mga maliit na daan. Ayan, mga tricycle. Nakakatuwa lang kasi maaliwalas dito. Sana mapanatili yung lugar na ganyan lang. Meron naman mga itatayong lugar na mga bahay, mga building. Pero sana ay ano lang na lugar na specific para doon. Tapos marami pa rin dapat ganitong space na puro lupa, puno, para hindi ganun kainit. Sa Imus kasi sobra. Napakalala ng init. Masakit sa balat dito. Kahit mainit siya, hindi siya ganun kasakit sa balat. Kasi may mga puno nga, mapresko pa rin kahit papaano. Siyempre pag tumatpat ka sa init ng araw, mainit siya. Pero kapag nasa lilim ka na, hindi na siya ganun kainit. Sa Imus kasi, kahit pumunta ka sa ilalim ng mga establishment, yung singaw niya sobrang init talaga. Kaya yun guys, dire-diretso lang to. Tapos mamaya-maya kita-kits tayo dun sa Liliw, Laguna. Marami dun mga magagandang bahay, napakalinis ng lugar na yon. Tsaka siguro piyesta rin doon. Parang last time ganito ring panahon kami pumunta doon eh. Tingnan natin mamaya. Kita-kits tayo doon. Alright. Yun mga tropa, bahagyang tumigil muna kami dito saglit dahil sobrang uhaw na po kami dahil sa sobrang init ng panahon. Magre-refresh muna kami dito dahil alam nyo naman na mas importante pa rin yung kalusugan natin or yung katawan natin kesa dun sa mga target na lugar na pupuntahan natin. Alam nyo naman pag katawan na natin yung bumigay, mas lalong hindi natin magagawa yung activity na gusto pa nating gawin. Kaya lagi nyong tatandaan na yung katawan natin ay ang ating puhunan, kaya lagi natin tong iingatan. Alright. Ganda ng kalsada dito, yun oh. Parang bitukang manok. Woohoo! Bengkengs! Bengkengs! Ganda ng mural oh. Yan, dami ditong prutas. Yan, mura lang dito mga katropa. Ito na yung sinasabi kong magandang lugar sa Liliw. Hindi pa pala yung kanina. Ito yung medyo nakakalitong lugar. Maganda dito mga tropa, malinis dito. May mga konti-konting pero parang mas dito yung mga tao. Aware sila sa paligid nila. Barangay Pag-asa, Liliw, Laguna. Sana dire-diretso na tayo makalabas. Last time kasi nalito-lito pa tayo. Sabi ko na fiesta ulit dito eh. Parang ganito rin yung panahon na pumunta kami sa Mayhay Falls. Yan, maganda dito, marami dito mga mabibilihan. Ayun oh. Sana fiesta nga para mamaya pag-uwi namin may makakainan kami. Na yung mga street food, yung mga ganun. Parang night market. Ayan, saan tayo dadaan? Nakita niyo mga tropa, ang ganda pa rin ng mga bahay dito kahit sinauna pa sila. Tapos yung iba modern na. Pero marami pa rin makaluma. Tapos yung iba luma na nirenovate. Ayan, tulad nito, ang ganda oh. Ayun oh, parang sinauna pa yung mga bintana, di ba? May bago na itong part ng kaliwa, parang plywood na, pero yung sa unahan niya modern and na siya, sinauna pa rin, halo na.
Ayun mga tropa, naabot na rin namin kung saan kami magbabayad ng entrance dito sa Kilangin Falls. Bali 10 pesos lang naman po per head dito, murang-mura. Tapos required din po dito kumuha ng tour guide dahil bawal dumiretso doon na wala kayong kasamang tour guide. Ang cottage naman po doon ay libre, basta huwag kayong magkakalat, huwag kayong mag-iiwan ng inyong mga basura, siguraduhin nyo po yung mga dinala nyo ay bit-bit nyo rin po pag alis. Sa life vest naman po mga katropa, hindi siya required pero masasuggest ko po sa inyo na kumuha na lang po kayo para siguradong hindi kayo magkakaroon ng aberya pagdating dun sa falls dahil malalim po yung paliliguan nyo, kaya siguraduhin nyo lang po kumuha kayo ng life vest. Simula nga po pala sa registration area ay mga 3 kilometers pa siguro yung ating babiyahihin bago tayo makarating sa start point ng trekking. At kung may balak naman po kayo ditong pumunta, i-search na lang po sa Google. Pwede nyo pong ilagay na Kilangin Falls or Bukal Falls. Siguro Kilangin Falls na lang po yung ilagay nyo kasi mas accurate po siya sa Google Map. Dahil yung Bukal Falls, pag yun ang inilagay nyo, nakapin po siya sa mismong bayan ng Liliw, Laguna. Yan, tingnan nyo, ang taas na naman lalakarin namin. No? Ay no, sa camera medyo malayo lang yun, pero pag nandito kayo, kung bike, parang di kaya ng bike yan, no? Eh, nakaka-bike ba dyan? Wala ko pero nakikita. Parang natatakot eh. Kahit yung mga rider na biker ata, di kaya yan. Kahit motor, hirap dyan, no? Kaya naman po yung ate. Yung ganyan 125. Bakit di tayo tumiretso kaya? Bawal po sa amin. Ha? Naitanong ko nga po pala dito kay kuya kung bakit hindi namin diniretso yung motor papunta sa taas. Naitanong ko kung hindi ba kakayanin. Sabi niya naman sa akin, kayang-kaya daw ng motor kahit yung mga 125. Kaso ang problema nga daw po, delikado talaga yung daan kasi masyado siyang matarik. Kasi yung mga bumibisita papunta dun sa falls ay minsan nagiinuman, kaya talagang delikado yung pauwi nila kasi sobrang lusong talaga yung kalsada, medyo prone daw talaga siya sa aksidente. At pagdating sa mga ganong bagay mga katropa, lagi kayong makikinig sa mga lokal or sa mga tour guide nyo dahil sila talaga yung lubos na nakakaalam dun sa lugar na pupuntahan nyo. Taas talaga, oh. Ano ba? Ano? Ba't na tayong long sleeve? Mahirap talaga. Hindi seryoso, mahirap talaga. Dito mga tropa ay nakaramdam na talaga ako agad ng pananakit sa aking paa. Medyo pagod na rin ako. Tapos yung legs ko ay para bang nag-workout ako sa gym. Pero wag naman kayo mag-alala dahil ito lang yung pinakamahirap na part sa paglalakad natin. Bali 3 patirik kasi itong daan. Tapos talagang tirik na tirik yung inyong lalakarin kaya mahirap siya. Tapos sabayan pa natin ang init ng panahon. Kahit nga yung tour guide natin ay pagod na rin siya. Yung mga kuya, pagod ka na rin eh. Mga kuya, pagod ka na rin eh. Sir, mainit kasi ah. Walang kumpay na paglalakad. Pero solid. Ito yung mga magandang puntahan. Ang mahirap lang dito pag pauwi na. Si kuya. Ito niya, gubot na gubot talaga dito. Na meron lang ginawang daanan. Pero the rest, gubat, as in gubat talaga. 1% lang yung man-made. Malakas tubig niya kaya. Malakas na nag-workout to eh. Tagal na akong walang workout eh. May na-experience ka na dito kaya nagpabuhat na pabalik? Wala po sir. Wala pa. Mahirapan tayo. Meron po tayo ng mga kabayong nararanasan. At naitanong ko na rin po pala dito kay kuya kung may na-experience na silang binuhat sila dito ng mga turista. Sabi niya wala pa naman dahil meron naman ditong kabayo na pwede nyong rentahan. 350 pesos lang naman daw po yung bayad sa kabayo, kaya kung talagang mapapagod na kayo or hindi nyo nakakayanin pabalik ay may sasakyan naman kayo dito kaya siguradong hindi kayo mapapagod. At maliban doon, naka-experience pa kayo sumakay ng kabayo, talagang mag-i-enjoy kayo pag pumunta kayo dito. Tapos hindi kayo papabayaan ng mga tour guide na makakasama nyo. 300 plus steps to. Bali-balikan, no, abutin tayo ng 600 plus na steps ng hagdan. Grabe. Pero pag narating nyo naman yung falls, sigurado sulit na yan. Yan. Mas nakakapagod yung kanina kaysa dito. Ingat na lang kayo kasi delikado talaga dito. Ingat na lang kayo. Mas kailangan talaga ng tour guide dito kasi malayo. At
Kakaiba yung daan. Naabot na rin pala namin kung saan namin iiwan ang aming mga gamit. Pero yung mga importanteng gamit na pwede nyong bitbitin ay bitbitin nyo na lang din po para makasiguro kayo na hindi ito mawawala. Bali alas 3 na rin pala kami nakarating dito kaya susulitin na namin ang bawat oras na nandito kami. Pahinga lang kami tapos mamaya go na. Dito mga tropa ay nagre-ready na kami para lumungoy papunta dun sa may malaking bato dahil gusto rin na namin ma-experience yung pagtalon dito. Dito naman mga tropa ay magdoble ingat na lang po kayo dahil medyo madulas yung bato, medyo basa, tapos malumot. Tapos kapag nahulog po kayo dito ay pwedeng tumama yung ulo niyo sa mga batuan. Okay lang sana kung sa tubig tayo mahuhulog. Pero pag nandito na po kayo sa taas mga katropa ay makikita nyo sobrang linaw po talaga ng tubig at makikita nyo yung mga bato sa ilalim. Pero wag kayong magpapadala sa nakikita ng inyong mata dahil sobrang lalim po niyan, mukha lang po siyang mababaw dahil sobrang linaw ng tubig. Namin dito kami sa pangalawang ng falls. Yung main falls kanina yun. Mga kapatid ko, si kuya. Matarik nga lang yung daan, no? Lahat matarik. Ingat ka dyan, matalim. Sir, meron tayong lalaking puno. Ha? Lalaking puno. Oo, ano? Lalaking puno. Ayan, Ayan mga katropa, kung makikita nyo napakalinaw po talaga ng tubig dito para siyang galing nawasa. Yung part na yun, bantay mo ba? Ito may bato to dito. Hindi ka tumayo.
Yan, lalagyan ng tubig. Yan, totoong mineral. Alkaline, sir. Mineral lang nga yun. Diyan sa ano yun, hugasan lang sana namin ng pa. Yan yung sa amin. Okay lang. May harang kasi yan. Grabe. Solid. Yan yung mineral. Grabe. Yung tinuho parang mineral oh. Yung, ay alam mo yung galing sa rep na tubig, ganun siya, yung malamig tapos nagtutubig pa yung, kasi yan nga, nagmo-moist so yan oh. Oh, shit, lamig sa pa. Lamig sa pa, boy. Ayan. Pabalik na kami. Yan yung sinasabi ko sa inyo na abutin ng 600 steps kasi pababa tapos pataas. Ayan o. Ano ginagawa mo? Nahirapan ka na? Ha? Ano? Nahuli ko. Namimersa. Ikaw? Ikaw? Bakit ganyan ka na? Di ba? Parang wala na lakas pa mo? Ha? Malakas ka dito, mapabig ka. Grabe! Ikaw kuya, na sumasakit pa mo? Ha? Pero may lakas pa. Nakamay matay ka na. Padaanan natin, no, pababa na naman yan. Matarik yan, sobra. Ayun no. Mukha lang siyang ano sa video, pero pag nandito sobrang ano, sobrang matarik talaga. Tatlo pang ganyan. Pero mas okay na to kaysa dun sa hagdan. Pag nagkamali ka siguro dyan, pwede kang tumira-diretso na. Yan o, dyan o. Dyan sa parting yan, dyan o. No? Ang mga tropo. Di ba pwede pa yan kuya no? Sir, hawakan nyo. Oh, matigas po. Ganito yun sa SM eh. Sa SM eh. Ano na to? 50 na to. Bibili nyo Lagpas ito sa pa. SM. Kukunin natin mga tropa, tapos pamimigay na lang natin sa baba, sa lugar natin. Agawin pa ito sa inyo, sir. Sobra na kuya. Kay sir, di nyo na pinapansin no? Hindi na po, ano lang sa amin ito. Bibili lang po sa amin ito mga 2 piso, 3 piso. Eh di kung sa 10 Ang isang kilo. kilo? Sa 10 kilo, 30 pesos. Yan o. Oh, ang dami niya mga tropa. Puno-puno, ang titigas pa niya no. Tinatapon na lang dito. Kaya pala nakikita ko sa balita, pinagtatapon lang isang truck. Totoo pala yun. Ayan o. Solid, mamaya-maya pamimigay natin yan. Salamat kay kuya. Alright. Gusto nyo ba ng kamatis? Pumunta na. Naging vlog pa no? Gusto nyo ba ng kamatis? Pumunta kayo sa Kilongin Falls. Alright. Dito mga katropa, binalikan namin nagtitinda ng talangka dahil sabi niya kanina pwede daw dito magpaluto dun sa may katabing tindahan. Eh sakto, nagugutom na kami kaya talagang pupuntripin na namin to. Ito yung sinasabi ko tindahan sa inyo. Bali dito kami magpapaluto ng talangka na binili namin kay nanay. Sarap niyan. Solid. Tinorture sila ano. Tinorture, buhay pang niluluto. Nakakatakas ko rin. Napatay na rin.
Yan, paluto tayo dito. Yan, Crunchy. Crunchy, no? Solid. Ito yan. Yan yun, no? Sarap. Pauwi na rin kami. Paluto lang. Hindi ko ng suka doon. Oh. Kunti lang sa baso. Ganyan na. Sarap, no? Sarap po, sir. Oo, masarap, idol. Sarap daw kainin. Sarap po yung pulutan. Ang suka. Yan. Dito ko na nga po pala tatapusin ang video na to, pero habang pauwi po kami, may narealize ako sa paglalakbay namin ito, na kailangan pala natin mag-enjoy paminsan-minsan, hindi na lang yung puro na lang trabaho, yung kinikita natin, pinantutustos na lang natin sa pang-araw-araw na gastusin. Wala namang nakakaalam kung hanggang kailan na lang tayo sa mundong ito, kaya sana hanggat may pagkakataon ay bigyan natin ng oras ang ating mga sarili. So ayan po, maraming salamat po sa inyong panonood, pero sana po sa susunod kong paglalakbay ay samahan nyo pa rin po ako sa aking biyahe. Yun lamang po at maraming salamat. Alright!